Assalamualaikum, magandang araw sa inyong lahat. So, marami ang nagtatanong, nag-message sa atin kung ano ba ang dahilan kung bakit nangyari ito, kung bakit na ang tropa ng Saudaraan Field Marshal ay hinarang ng mga Philippine Marines. So, marami ngayon ang nagtatanong sa atin at nag-send sa atin ng message sa Facebook at marami din ang nagtatanong sa YouTube kung ano ba ang tunay na dahilan. So ngayon ay sasagutin natin para sa kaalaman ng lahat at para malaman din ng mga nagtatanong. Ito ay nangyari noong panahon ng Ramadan, April 4, 2024. Nangyari sa lugar ng Lituan, parang Maguindanao del Norte. Ang trupa ng Saudaraan Field Marshal, bago pa siya pumunta doon sa lugar na kung saan sila magtungo at yun ay ang Camp Omar Mukhtar, ay nagbigay muna ito ng koordinasyon sa Marine Battalion Landing Team 2 or MBLT 2. So ngayon ang koordinasyon na ibinigay ng Saudaraan Field Marshal ay nireceive at inaprubahan. At doon sa koordinasyon nakalagay, ayan mababasa natin na yung trupa ng Saudaraan Field Marshal ay dadaan na naka-complete Type A uniform. So ibig sabihin, hindi naka-civilian, kundi naka-complete Type E uniform. At ganun din ang suot ng mga special unit. Kasi sa oras na yan, kasama ng Saudaraan Field Marshal ang special unit ng MNLF. At yung mga scuba divers ng MNLF na galing pa mismo sa Camp Nor Sharif, Holyoke, parang Maguindanao. Hindi naman siguro mangmang ang ating mga Philippine Marine para hindi nila maintindihan ang nireceive nila na koordinasyon at hindi naman siguro sila magka-aproba kung hindi nila ito binasa. Kaya nung nangyari ang pangaharang, nagtaka ang tropa ng Saudaraan Field Marshal kung bakit nangyari ito. Samantala ito ay alam na ng batalyon, alam na ng PNP, alam na ng Philippine Army. Kaya nung nangyari ito ay hindi mapigilan ng ating commander sa MNLF na mapataas ng boses. At yun ay dahil din sa tanong ni Second Lieutenant Jill na sino ang nagbibigay sa inyo ng karapatan na magsuot kayo ng uniforme. At ito ang sagot ng ating commander. Matagal na kaming authorized. Hindi lang ito ang lakad namin na nag-uniforme kami sa labas naming kampo. Every time nagkakandak kami ng March 18 anniversary, nag-uniforme kami sa labas, nagkakaroon kami ng motorcade with flapper uniform. Puro sir, ano kasi hindi pa kami dito sa sir. Kaya naguro tayo dyan. Yun ang problema. Bakit kayo ang nasa hindi kami pwede? Bakit pag iba pwede? Ano ang ibig sabihin niya? Sabotahe? O ano? Para magkaalaman tayo. At dito ay nagtanong si Second Lieutenant Jill kung sino ang gustong kausapin ng ating commander. At ito naman ang sagot ng ating commander. Kasi nung gusto niya pa sa akin sir, para mapaliwanag sa inyo. Si Brigade. Pwede natin sa makausap si Brigade. Si Brigade Commander sir. Oo. Nakitawagan ninyo. At dito ay tinawagan ni Second Lieutenant Jill ang Brigade Commander ng MBLT-2 upang ipaalam sa Brigade Commander na gusto siyang kausapin ng Commander ng Saudaraan Field Marshal. Ngunit nung matapos na kausapin ito ni Second Lieutenant Jill, ay sinabi lamang nito na ang trupa ng Saudaraan Field Marshal ay pwedeng dumaan sa lugar kung ito ay maghubad ng uniform. Nang marinig ito ng Commander ng Saudaraan Field Marshal, ay hindi niya ito nagustuhan dahil tila ba pang-iinsulto ang ginawa ng Philippine Marines sa hanay ng MNLF. Lalo na't nagbigay mismo ang hanay ng Saudaraan Field Marshal ng proper coordination doon mismo sa batalyon nila. At nakalagay mismo sa koordinasyon na dadaan ang hanay ng MNLF ng Saudaraan Field Marshal na naka-Type E uniform. Kaya nagbigay ng halimbawa ang commander ng Saudaraan Field Marshal doon sa mga Philippine Marines na humarang mismo sa hanay ng Saudaraan Field Marshal. At ito ang sinabi niya. Pakinggan natin. Sabi doon sa lang sir, pwede naman kayo lagpas dito sir. Pag hindi lang suot kayo yung uniform sir. Pwede kayong ganito bumalik na lang. sir na Ganito
parang sa inyo ba? Ano sa palagay nyo? Dadaan kayo sa kampo namin, pahubarin namin kayo ng uniform. Parang hindi magandang Oo, tingnan. ganun. Andito na kami, oh. Sana, magkaroon ng pag-uusap tungkol dito. Pero sana, nandito na kami. Bigyan nyo ng konsiderasyon. Kasi lalo na may proper coordination kami. Ano sa palagay nyo? Dadaan kayo sa kampo namin sa Pulyok. Lahat ng dadaan na maris doon, pahubarin namin ng uniforme. Dahil dadaan kayo sa kampo namin. Ano sa palagay ninyo? Hindi namin i-recognize kung gano'n. Parang gano'n. Sama. Hindi pwede ito. Hindi ganun. Pero Bakit tayo tapos gaganin kayo ito gagawin nyo sa amin? Pwede kayong dumaan sir, pero nakasibilyan. Tawagan mo ang official ninyo. Gusto kong makausap. Yun po yung guidance niya sir. Guidance kayo lang ang gumagawa. Kailangan kung may gagawin kayong guidance kasama ang MNLF para alam namin ano ba ang mapagkasunduan natin. Hindi pwedeng ganito kayo lang. Real partnership tayo. At dito ay tila napaisip ng gusto si Second Lieutenant Jail sa sinabi ng ating commander ng MNLF. Dahil unang-una, ang MNLF ay hindi kalaban ng gobyerno. Pangalawa, ang MNLF ay kakampi ng gobyerno. At pangatlo, ang MNLF ay nagserbisyo din sa bayan katulad ng mga sundalo ng Pilipinas. Ang pinagkaiba lang, ang MNLF ay walang sahod. Ang Philippine Marines ay may sahod. Yun lang ang pinagkaiba. Pero kung trabaho ang pag-uusapan, pareho lang ang trabaho ng Philippine Marines at ng MNLF. Dahil kung kalaban ng Philippine Marines ang terorista, kalaban din ng MNLF ang terorista. Katunayan, ang MNLF mismo ang umubos sa mga Abu Sayyaf doon sa Hulusulo. Maraming mga MNLF ang nagbuhis ng buhay para maubos ang mga Abu Sayyaf doon sa Hulusulo. Para matigil lang ang kaguluhan dito sa Mindanao at para manatili ang kapayapaan dito sa Mindanao.